Good morning mga kamamo. Ayan. Dito tayo sa bahay ngayon dahil inaayos ko na yung mga papeles ni Hanabi. At mamaya, after work, pag uwi ko, isi-ship na natin si Hanabi. Ayan o. Ito yung microchip niya. Inaayos ko lang lahat ng papel. Ito yung veterinary ano niya. Record. Nice ko na. Para pag ano ko mamaya, dadamputin ko na lang. Ito yung liter ticket niya. Pinumpleto ko na. Para mamaya hindi ko na pipirmahan na lang ng misis mamaya itong kabila. Ito rin yung kontrata natin. Tigas na natin kontrata. Manuel. Pipirmahan ko na itong ano dito. Papirma ko na lang kay misis mamaya. Ayan, okay na. Paayos ko na sa kanya ito mamaya. Pagsasama-samahin ko mga kamama para mamaya ilalagay ko na lang dito sa ano. Dito ko na ilalagay para safe. Kasi babiyahe pa ng ano to eh. Babiyahe pa nila ng papato ko sa ibabaw ng ano to ng kailang mga kamama. Maingat ako sa papel eh, mahirap na. Dito ko na lang nakalagay. Pinagay kasi ito mga kamama eh, papato ko sa ibabaw ng ano ng kulungan. Pero papatayipan ko na lang mamaya. Kaya nalagay ko na para mamaya hindi ko na. Ito may dalawa pa tayo kay Atas tsaka kay Chopper. Dito pa napadala yung contract mo kay Chopper. Pag-check mo natin Hanabi. Record. Yan na. Ikunin ko kay Hanabi itong ano, yung microchip. Lagay ka na dito. Yung kontrata, papapirmahan ko muna kung pati yung sa liter ticket. Yan, ang kulang na lang is yung health certificate. Tumawag ako kanina, dadaling ko sana si Hanabi. I-email na lang sa akin yung health certificate. So hindi na pupunta, which is okay na rin dahil medyo mas snow ngayon eh. Yung lugar papuntang, sorry mga kamamula. Sorry. Yung lugar na papuntang Orman Park, ano yun eh, kumbaga ba sa palabas kasi ng Saskatoon yun, medyo madulas dun. Buti na lang, i-ship, iyan na lang sa email, pre-print ko na lang mamaya. Gusto ko kasi bago ako pumasok, kompleto na lahat, nandito na lahat, para pag uwi ko, bitbitin ko na lang to, pasok ko yung kulungan sa sasakyan, si Hanabi, ilagay ko na sa kotse, tas alis na kami. Ayoko nung doon pa ako mag-ayos kung kailan naalis ako, kasi pwedeng may makalimutan ka. So ito, kompleto na siya. Hinihintay na lang natin yung flight natin mamaya. 4:30 ang flight ni Hanabi. Around 3:30 siguro alis na kami dito para mahaba yung oras ko na makapag-usap pa ako doon bago ko iwanan sa Hanabi. Tsaka syempre, gusto ko rin magpaalam ng maayos kay Hanabi. Ayoko nung pagdating doon, iwan ko agad alis ko. Gusto ko makapagpaalam kay Hanabi. Kunin yung moment na yun na yun yung di natin alam kung kailan ulit kami magkikita nitong baby loves namin, baby loves kong ito, kaya gusto ko makapagpaalam ako ng maayos sa kami. Iiwan mo na ako, come dito, come. Iiwan mo na ako doon ka na kay Daddy Emmanuel mo ha, magbe-behave ka doon ha, magbe-behave ka doon ha. Love mo ka, love? Love na Daddy, oh, love na Daddy. Love na Daddy yan eh, baby girl na Daddy yan. O sige, play na kayo dyan. Mamaya paglalaroin ko sila mga kamama, magkakape lang ako. Sasakit na naman yung chunk ko, tsaka sisipunin ako pag hindi ako nagkape bago ako lumabas. Paglalaroin ko pa sila doon, huling laro kasi syempre, mamaya papasok na rin ako. Sasamantalahin ko na meron pa akong 3 hours dito sa bahay bago pumasok. So yung moment na to,
iti-treasure ko mga kamamaw para makasama ko man lang si Hanabi bago siya umalis mamaya. Dahil talagang nalulungkot na si kamamaw. Ang hirap mga kamamaw dun talagang pag sobrang napalapit na yung loob mo dun sa alaga mo tapos aalis din siya. Ang hirap, mabigat. Lagi ko na lang iniisip kaya parang hindi ako malungkot mga kamamaw. Iniisip ko kasi sabi ko naman sa inyo, binibigay ko yung mga tuta natin sa karapat dapat na owner. Kaya yun yung nagbibigay ng lakas ng loob sa akin para hindi ako malungkot at maging masaya ako para sa kanila dahil alam ko hindi papabayaan ng mga owner na pinagbigyan ko yung mga alaga ko. Kaya mga kamamaw, enjoy ko lang yung moment at paglaruin ko sila sa labas kasama yung mami daddy nila. And then mamaya not farewell, see you later na lang, gano'n. See you later na lang or see you soon kay Hanabi. Ayoko ng farewell parang dating di na kami magkikita Malay natin, balang araw magkita kami. Medyo malayo kasi ang Ontario dito sa Saskatoon, kailangan mo lumipad para makita mo. Pero mahalaga mga kamamaw, katulad yun nung kay Kobe. Nakita niyo naman mga kamamaw pag pinapost ko si Kobe. Nakaka-proud mga kamamaw na napunta si Kobe sa breeder din. Talagang gusto niya i-campaign si Kobe, gusto din niya lang pa sa ABKC. Tsaka nakita niya naman mga kamamaw, gano'ng kamamaw si Kobe. Kaya proud na proud ako. Shout out kay Sean Steele for taking care of Kobe. Yan. Pakisupport na rin yung kanyang kennel na Champion Ontario Bullies. Ayun mga kamamaw. So ito, magkakape na ako. Magpe-play na sila mga kamamaw. Okay, timpla mo na ang kape mga kamamaw Yan mga kamamaw, huling hirit natin kay Hanabi sa mga subscriber kay Kuya Melde Kuya Melde Guzman. Shoutout sa iyo yan. Huling beses mo na makita Kuya Mel si Hanabi. Yan, maraming salamat din sa mga subscriber natin yan at nararamdaman din nila yung lungkot mga kamamaw tuwing aalis na yung mga alaga natin. Ay si Kuya Mel, shoutout po sa inyo yan. Pakita ko na sa inyo Kuya Mel si Hanabi. Pero mapapakita pa naman natin madalas mga kamamaw kasi hingi tayong video kay Manuel. Pero last time ninyo na makikita magkakasama sila na ganyan. Nachochok ako mga kamamaw, malamig. Pero para sa mga American Bullies natin at para sa inyo mga kamamaw, magbibideo tayo. Yan, last play na nila. Hanabi, iwan mo na si Daddy. Bebe loves. Kapal lang isno mga kamamaw. Come on guys. Come on guys. Hanabi. Nahirapan umisera. Nire-regla pa kasi mga kamamaw. Nahirapan umupo. Hindi makaihi. Come on guys, ayun mag best friend nagpaalam ka na sa best friend mo. Nahirapan umisera mga kamamaw. Nakakawa naman. Dapat pala sa loob ka na lang umihi anak. Si makaihi tuwing uupo siya. Tatai siya. Okay. Pupo pala si Bebera. Ayun, pumapupo na mga kamamaw. Live na live. How are you? How are you? Yun na, mukhang nagyaya nang pumasok mga kamamaw. Walang tumagal. Okay na rin yan. Yun na, papasokin ko na sila mga kamamaw at nilalamig na talaga, malamig ngayon. At least nakita nyo pang ayun, pumasok ng kusa na mga kamamaw. Sige mga kamamaw, punasok ko muna si Hera at itong mga papi na to. Medyo malamig kasi mga kamamaw Kala ko gusto nila maglaro parang gusto maglaro kaso yung nanay pupunasan ko muna mga kamamaw. One day later. Excited na mga kamamaw. Yan, excited na. Papakainin ko na kasi sila. Yung dalawang makulit. Yan ang pre-prepare ko sa kanila mga kamamaw. Kalabasa, yung vitamins nila na may probiotic. Nilagyan ko ng coconut oil. Tsaka yung ng turkey. Ayan, haluin natin ganyan. Ubos yan mga kamamaw. Yung kalabasa, durugin na natin.
Mag-enjoy sila dyan mga kamamaw. Yan. Diba? Tipid lang ang pagpapakain. Basta may dog food ka lang. Lagyan mo na ng alternative na haluan mo lang sila ng mga gulay, carrots. Ayan. Maganda yan. Kalabasa, coconut, oil. Saka syempre, samahan ko siya. Tinuha ko ng tigisa silang chicken feet. Yan. Solve na solve yan mga kamamaw. Okay lang. Kain na yung dalawa. Tapos susunod yung daddy naman. Yung dadding pogi. Love na love ko ito. Yung love na love ko yung daddy. Ako makatata yan mga kamamaw. Kaya niyang tasting hindi kumain. Basta katabi lang ako. Pag natutulog ako di ba tatayo yan. Nakatabi yan. Kaya ang sakit ng katawan ni kamamaw. Panagigising sa umaga. Dahil biruin mo sa bigat ba naman ito mga kamamaw. Nakadantay pa sa katawan ko. Suma na may katawan oh. Yung katawan, nakadagan sa iyo, pa natutulog. Ganyang kalambing yan. Walang pipiliin yung legend na yan. Daddy lang talaga yan. Parting sa akin chicken feet. Banata mo to. Yan. Yan, ganyan lang ang pakain, Emmanuel. Kailangan magpakain. Ayun yung tamakbo na. Paglalaro yung chicken feet, babalik na lang dito mamaya. Yan. Kaya yung pastor ng mga alaga natin, mo. Kuya Ramel, tingnan namin tayo ngayon ni Hanabi, Parang si legend na siya tamayo, Yan. Kaya tanong kasi niya, paano daw ba napapaano yung paanong aso. Tingnan namin tayo ni Hanabi ngayon, Yan, alagaan mo lang ng ganyang kataas yung Emmanuel, ganda ng tayo ni Hanabi, tingkayad na tingkayad. Maganda yung to, ayan, ganyang kataas yung level, Yan. Sa height niya ngayon, sakto-sakto, parang kung tumayo, parang tatay niya. Mga kamama, nagpunta ako ng Corman Park kasi yung email nila hindi pumapasok. Napilitan ng pumunta dito para pick upin. Diretso pasok na ako sa trabaho. Sabi ko 3 oras na hindi pa pumapasok. Nag-decide na ako umalis ng maaga sa bahay para kunin. Kasi mamaya na yung flight ni Hanabi. Pasok lang mga kamama, kunin ko yan. Ayun na mga kamama, nakuha ko na. Nakuha ang tagal. Nung pumunta ako mga kamama sa loob, mabait naman tong mga to kaso nga lang hindi ko alam bakit ang nangyari dahil ayos ko lang hawak ako kami. Alam mga bibigay niya na sa akin kanina. Dapat kanina pa ako nakaalis May binigay siya sa akin, kaso ang binigay niya sa akin is kopya lang ng parang last nila, yung vaccine nila or something na nung kanina kasi nung tumawag ako mga kamamaw, ang sabi sa akin is naka-ready na, in-email na daw sa akin. So buti na lang mga kamamaw talaga nagpunta ako. Dahil mga kamamaw, kung hindi ako nagpunta, hindi ako makakuha talaga ng certificate of flight na ang in-expect lang pala nilang certificate na hiningi ko, which is hindi niya naintindihan talaga mga kamamaw, is yung lang ng vaccine pati yung rabies hiningi na rin ako ng extra copy. Ito na kinumpleto ko na. Yan, 4 na papel to mga kamamaw nakuha ko for security purposes na talagang makakaalis si Hanabi mamaya. Buti na lang mga kamamaw, naisipan ko pumunta dito. So hindi na tayo makakapasok ng maaga, 4:30 na tayo makapag-start. Pero ang mahalaga, nakompleto na natin ang gamit ng papeles ni Hanabi. Mahirap na kasi mga kamamaw kasi flight na mamaya. Tapos mamaya may kulang pa pala. Iba pa rin ako kasi mga kamamaw talaga. Since then talaga mga kamamaw, gusto ko kinabukasan bago pa nakaayos na lahat yan. Yung tipong parang maliligo ka na lang para tapos yung mga gamit mo nasa harapan mo na pag umalis ka. Ganun akong kumilos mga kamamaw. Ayoko nung may nakakalimutan pa ako, which is okay na to, na ko na siya. Pasalamat pa rin naman ako. Tapos nakiusap nga ako, sabi ko excuse me, gusto kasi nila mga kamamaw is daling ko daw si Hanabi. Sabi ko, paano ko pa po dadalhin si Hanabi, may pasok nga po ako ng 4:30. Dapat nga 4 o'clock papasok na ako
Eh sabi ko hindi ko na madadala yan. Sabi ko kaya nga ako nagpunta dyan kaninang, at tumawag ako kaninang maaga is para kung sakaling may gagawin ng ganon is dadaling ko nga yung tuta. Eh di naman niya nasabi. Sabi ko di mo naman nasabi ka ako agad. Kasi ka ako, kaya nga tumawag ka ako kung sakaling ganon na mangyayari. May oras pa ako. Eh paano kasi ka ako, ang flight ni Hanabi mamaya is 4 o'clock. Eh 4 o'clock na ngayon, 4:30 ang pasok ko mga kamama. Ano pa ang time ko para bumalik pa ng bahay at kunin ang papi and then pa-check up pa si Hanabi. So sabi ko wala na ka akong oras, baka pwede naman ka akong loyal ano naman ako dito, client ako, baka pwede nyo magawa ng paraan. Ayun, ginawa na ng paraan. Mababait naman mga to. Kumbaga yung lumapit pa nga yung owner, akala niya ka nagagalit ako. Sabi ko hindi naman ako nagagalit, siguro I feel ano lang ka ako, pressure right now kasi ka ako papasok na ako, wala na akong time para dalhin pa yung papi ko dito para i-check up niya pa. Sabi ko gano'n. Eh sabi ay napagbigyan naman ako, nabigyan na ako ngayon, which is ang in-expect natin minsan kadalasan sa mga ganito is hindi ka talaga pagbibigyan. Ang ano na lang, nakiusap na lang din ako. Kumbaga syempre ako din yung may kailangan ng ano, kahit sabihin natin may mali sila, wala na sa akin yun. Ang mahalaga na lang, ibigay nyo na lang to sa akin ngayon dahil talagang nakisuyo ako na wala na talaga akong time para bumalik pa dito dahil may pasok ako. So lipat natin ang camera sa harapan. And mga mo, tingnan mo kung gaano ka-snow. Ingat-ingat tayo sa pagdadrive mga kamamo at masyadong madulas dito sa kalsadang to. Buti na lang ang aga kung umalis mga kamamo. Alas 3 ako umalis mga kamamo, alas 4 na. So isang oras ang from driving papunta dito hanggang sa nakuha ko yung papel is 4 hours nang inabot mga kamamo. So ayun mamaya pag out natin sa trabaho, hindi ko sure kung makapag-overtime pa pag out natin sa trabaho. Kasi kasuhin na natin, inayos ko na rin sa kulungan, naglagay na rin ako ng tubig kasi hindi naman natin papakainin si Hanabi mga kamamaw bago umalis at magkakalat yun sa creek niya. So naglagay ako doon ng ano, yung dating ginagamit na hera na painuman, naglagay ako doon kasi yung nakalibing painuman doon sa mismong binili nating crates is medyo maliit. So mga ilang oras yun ang biyahe ng papi. Naglagay na ako baka sakaling gano'n na kaya mag-survive sa yung lalamunan ni hera na ay ni Hanabi na gano'n lang, na gano'n may maiinom siya every time na gusto niya uminom, para ayoko rin ng nag-ano to sa papi na yun. Tapos naglagay na rin ako yung jacket na nakita yung nakarasuot niya, papasuot ko sa kanya mamaya yun. Sige mga kamama, magdadrive muna ako. Yan mga kamama, in 10 minutes uwi na ako. Hindi na ako nakapag vlog kanina kasi sumakto ang uwi ko na, ay sumakto ang dating ko dito 4:30 na stranded tayo sa veterinary clinic, 'di ba? So na stranded ako, imbis na papasok dapat ako ng 4 o'clock, 4:30 ako nakapasok. So ngayon uwi na ako ng 2 o'clock. Nagpaalam ako na 1 hour lang ang overtime ko. Pag uwi ko ipe-prepare ko na lahat ng gamit ni ano, tsaka medyo malamig. Grabe oh, sobrang lamig, kaya naawa din ako kay Hanabi. Bala ko pagjajakitin ko na din, tsaka yung sasakyan natin talagang papainitin ko ng mahit na mahit, kaya para pagpasok niya warm doon sa loob ng sasakyan. Tsaka sana, alam ko na maalagaan nyo nung sa may cargo, hindi naman basta-basta ano yun, dahil kahit malamig siguradong naka-heater din doon sa loob yung papi natin. Tataka lang din ako kasi yung flight, in-expect ko 1 hour lang pala ang lagpas ng oras ng Ontario dito sa Saskatoon. Tapos nagulat ako 7 o'clock pa pipick upin ni madaling araw isi-ship 6:30 alis dito, kaya nagulat din ako ba't ganun katagal. So dinadasal ko na sana maayos si Hanabi mamaya pagka ship natin sa kanya. And then sabi ko na lang kay Manuel, tumawag ako sa kanya, sabi ko pag uwi pagpahinga mo ng konti or tingnan mo kung kakain, kasi nakakawa, hindi natin pinakain naman natin 2 beses ngayong araw. Syempre from umaga hanggang gabi pa uli siya kakain, kaya gutom na gutom yun. So sabi ko kay Emmanuel, pakain na lang niya agad pag uwi. So ayun mga mama, magre-ready na ako, magdadrive pa ako pa uwi, kasuhin ko pa si Hanabi. Okay mga mama, see you later. Ayun na, alis na sila, alis na si Hanabi.
Ayun, parang nalulungkot na. Ayan. Lulungkot na si Chopper. Oh. Lulungkot yung mami niya. Oh. Si Chopper. Oh. Tataka si Chopper, ba't siya lang nakakulong? Tapos si Hanabi naka-jacket. Mga 10 minutes mga kamama, punta na kami sa ano. Yan mga kamamaw, nandito na kami sa ano, sa WestJet Cargo. Yan. Medyo napaaga pa kami kasi gusto ko talaga mga kamamaw secure si Hanabi na maayos na makakausap po din yung nagtatrabaho dito ng medyo matagal na para makuha ko yung konting information bago i-ship si Hanabi. Kung medyo malamig kasi talaga ngayon, baka tatanong ko kung okay naman yung pwesto ng papi dun sa pag-aano nila, kasi talagang mahal na mahal ko tong papi na talos. Mangayak-ngayak na nga ako kanina tsaka si Mrs. nung palabas na kami. Nakita niyo naman yung mga tuta, yung si Chopper tsaka si Hera parang nagwawala. So parang nararamdaman nila na alis na nga si Hanabi. Ito si Hanabi. Hanabi Bebe Labs. Ayun na. Hindi kita mga kamama, madilim kasi. Hanabi. Ayun na. Pinalabas ko muna dun sa loob ng kulungan para yung ano nung heater dito sa kotse is maano ang pa niya. Tsaka ginakita ko na mga kamama para secure, kasi bigla talagang kumbaga ba 3 days pa lang since nung nag-snow talaga na malamig talaga na ngayon. Kung napaaga-aga yung flight ni Hanabi, mas okay kasi nga nung 3 days ago hindi ganito yung panahon, talagang kakayanin niya kahit wala siyang dalang jacket. Ngayon hindi ako papayag na walang jacket at kawawa naman, medyo madilim mga kamama eh. Yan, so ngayon siguro lalambing-lambingin ko na lang muna ito mga kamama habang inihintay natin is 3:14 ng madaling araw, 4:30 yung flight niya. Siguro mga bandang 4 o'clock baka magbukas na to. Okay lang yan kasi masaya ako kahit paano yung isang oras na paghihintay namin is kasama ko yung alaga natin mga kamama. Sige mga kamama, at kami maglalambingan muna. Mamaya pasok na tayo sa loob. Nakapatay pa ilaw, once na bumukas yung ilaw niyan, okay na yan. Kasi naalala ko nga pala, ito pala ulit, naalala ko pala nung pinikap ko si Legend, dito ko siya pinikap. Tapos nung dineliver ko isi-ship ko si Kobe, or which is siya si Jesus before, dito ko siya dinala. Parehas WestJet yung pinag-anohan nila. Si Legend dati naalala ko nung kinuha ko siya dito, pagdating dito naku yung kulungan, ayun, kwento na muna tayo sandali mga kamamo. Yung kulungan na maliit pa nga yung ginamit na kay Legend dati, sobrang liit na kulungan. Ito napakalaki na eh, malaki na to kasi large na to. Yung kay Legend parang kala mo small lang talaga pinaglagyan mga kamamo. Kaya paglabas ni Legend nun talagang punong-puno ng tae talaga mga kamamo. Pasensya na sa word, punong-puno ng pupo talagang, as in amoy patis mga kamamo nung nilabas namin si Legend. Buti na lang may kaming dalawang punong wipes ni Mrs. Yun talaga parang pinaliguan talaga namin ng wipes yung aso, pati yung kulungan talaga, as in umuwi kami ni Mrs. kasama yung cage, talagang amoy sa buong sasakyan, amoy pupo talaga. Tsaka at the same time si Hera kasi noon syempre first baby namin si Hera mga mamaw, diba? Talagang nagagalit siya kay Legend nun, nagsiselo siya talaga mga mamaw, kasi first time niyang nakakita ng may kasama siya. Eh si Hera parang spoiled brat talaga mga mama nung unang pagkakabili namin, talagang parang ayaw niya na may kasama. Hanggang eventually na-introduce natin ng maayos si Hera doon kay Legend, hanggang sa mga 1 week lang, ayun okay na sila, naglalaro-laro na sila. Kaya ganoon ang gawin mo Emmanuel, mabait naman yung papi mo eh. Introduce mo ng maayos si Hanabi. Si Hanabi friendly to, tsaka playful tong ano. Hanabi, playful tong baby kong ito. Love mo yung daddy love? Come. Oo, yan na. Ako mahal na mahal ko ito mga kamama. Love na love ko yan. Kitang bahan daddy. Love na love ko yan. Dito lang muna kami, tambay muna kami ni Hanabi. Naninibago sa Hanabi dun sa cage niya kasi sanay siya sa malaki. Si Chopper kanina talagang umiyak siya, nakakalungkot mga kamama, pero that's part of the breeding mga kamama. Ang mahalaga, lagi ko na lang inis sa mga kamama, mapupunta
ang mga papi natin sa mabuting kamay. Kaya kampante ako, tsaka masaya ako na magiging masaya sila sa mga bago nilang tahanan. So sige mga kamamaw, papahinga muna ako, and then dahil lang natin magbukas to, tapos ayun, deliver na natin si Hanabi. Kompleto naman na lahat ng papeles, dinoble check ko lahat, everything, pati yung supply certificate niya, meron pa rin naman dito nakalagay na kompleto yan, kompleto. Kaya hopefully walang maging aberya mamaya. Sige mga kamamaw, I'll be back. Ayan mga kamamaw, nandito na tayo sa loob. Inaayos na yung papeles ni Hanabi. Umiiyak nga mga kamamaw, nalulungkot ako eh. Ano? Babe lang babe. Lulungkot na ako mga kamamaw. Pinila pa na ako kanina. Kailangan natin ito siya. Ang hiningi lang naman yung kopya ng flight certificate lang naman. Ina naman biligay natin nakaraan eh. Ngayon mga kamamaw, hintayin ko lang itong pinapaayos na yan para maasikaso natin ang ayos ng papel. Hintayin muna natin nakabigay natin pa siya. Ayan na mga kamamaw, kompleto na yung papel, napila pa na, iiwanan na natin si Hanabi. Ayun yung documents mo, Emmanuel, nandiyan na lahat yung litter ticket, yung mga vaccine nandiyan na, tapos yung wheels nung crates di ko na nilagay, iti-tape na lang niya. Yan si Hanabi. Bye baby loves, you behave ha. Nandun kasi kay Daddy Emmanuel mo ha. Love na love kita anak ha. Love you baby. Bye bye. Yan mga ma'am, pinagbigyan pa tayo ng nakakawasa. Sabi ko nalulungkot ako eh. Yeah. Hanabi, mga lang siguro 5 to 10 minutes uwi na rin ako mga mama. Nagiging emotional ako ngayon. Tawa sa kanya yung lalaki dito kanina kasi friendly si Hanabi. Kiss mo na daddy, kiss. No, kiss daddy, kiss. Ayun o, laka na ng katawan ni Hanabi. You behave Hanabi ha. Kasi dito yun. Ayun na mga kamama, niwanan ko na. Naiiyak ako. Umuwi na ako kasi baka mapuyat si Mrs. Baka mapuyat si Mrs. Kanina pa siya naghihintay. Asan ang susi ko? Kailan kamamo? Wala pa ati susi ni kamamo. Sorry, nachochoka ako mga kamamo. Malamig kasi. Iwan ako na sa Hanabi. Nag-moment kami. Kinausap ko, sabi ko magpakabike ka. Kaya na Emmanuel. Okay na, wala naging aberya sa papel. Nakaano na lahat. Naka-set up na. Okay naman yung niya. Wala namang ibang hiningi pa. Hiningi lang yung kopya ng yung supply. Tinignan naman niya kasi kung may problema dun sa sa papel dahil mga kamamaw. Inayos ko yung pintuan mga kamamaw. Naka low tire pa tong natin sa sakyan. Low tire na siya. Malis na ako kanina kasi nagpaalam na ako. Umiyak si Hanabi. Hindi siya sanay ng hindi siya sanay ng iiwanan ko siya na nakakalong Manuel, ikaw na bahala sa anak ko. Pingilan ko lang mga kamamaw, babagsak na luwa ako. Kamamaw, tapusin na natin yung tapusin naman na natin yung vlog. Medyo emotional si kamamaw ngayon. Ayan, update ko na lang kayo mga kamamaw pag dumating na si Hanabi dun sa kila Emmanuel. Humingi akong video sa kanya. And mga kamamaw, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.